Magandang araw, magandang hapon, good evening. Kung kailan nyo ito makikita ang video na ito, magandang araw po sa inyong lahat, kababayan. Natutuwa lang ako. Medyo natatawa talaga ako doon sa sinasabi na witness yung taga-kuwa na ginagawang witness ng prosecution ng impeachment ni BP Sara. Sinabi kasi niya kahapon, August 3, 2026, na since he assumed the office of IGPAW, o parang IGPAW yata yon, si BP Sara lang papala yung tawag nito, yung vice president na nagkaroon ng confidential fund. So the rest wala daw. Alam naman natin kung sino-sino yung mga nakaraang mga vice president before BP Sara. Si Jijomar Binay, si yung mayor ng Naga City, si Madam Leni Robredo. Ang sinabi niya, wala pa daw vice president na nagkaroon ng confidential fund, si BP Sara lang. Kaya siya lang yung vice president na nililiquidate or iniimbestigahan yung confidential fund niya, kasi siya lang yung ang nagkaroon ng confidential fund. Pero ngayon, today, this afternoon, nasupalpal siya ni Attorney Poa, kasi meron pala December 22, 2014, meron ng dokumento na nagpapakita na nagre-release ng confidential fund sa isang vice president. So at tandaan natin kung sino yung vice president on that time, 2014. Sinong presidente niyan? Si Pinoy. Sino ba yung vice president ni Pinoy? Si Jijomar Binay, di ba? Oo. So ngayon, nagsisinungaling na hindi pala totoo na si BP Sara lang ang kauna-unahang vice president na nagkaroon ng confidential fund. Kaya masusunog talaga yung mga bayaran na mga na mga witness na yan. So dami na silang witness na nasusunog. So una si Kalilong, sunod si sino ba yon, yung director ng NBI ng Cotabato area, tsaka yung mismo nilang director. Tapos iniisip nila panalo sila. Anyway, yun naman ng nila, purpose nila, na kahit pa sunog yung mga dokumento nila, yung mga witnesses nila, pero yung purpose nila talaga, i-impeach talaga si Sara. Kasi yun nga, sabi nga diyan sa Senado, bilang game number talaga diyan. Kaya sinisikap nila na makulong yung lahat ng mga opposition na senador. Para, kasi did you remember na may statement na pinalabas si BBM na kung siya ang magdesisyon, hindi daw pwedeng sasali sa pagboto yung mga senador na not physically present during yung pagbubutuhan na yung desisyon ni BP Sara. So yun ginagawa nila, kasi yung mga witnesses nila, yung mga documents nila, wala, sunog yun. Kaya natatawa talaga tayo, kasi imagine mo
Alam naman talaga natin na anong purpose talaga nila. Hindi naman, they are not in the issue na yung accountability, kasi yung confidential fund ng daming ahensya ng gobyerno, napakaraming ahensya na hindi naman nila iniimbestigahan. So kung if they are on the issue ng accountability, so dapat lahat ng agency ng gobyerno na mayroong confidential fund, iimbestigahan nila lahat yun, kung paano ginagamit yun. Tingnan nyo yung mga piatos-piatos na yan, yung Mary Grace piatos na yan. Tingnan mo yung mga yung mga mga voucher na yun, na mga yung mga binayad sa kanila, barya-barya lang. Tapos sa kanila, nako, ilang milyon. So, yan lang po, abangan lang po natin yung susunod na pangyayari, kasi nakita ko lang yan sa pag cross-examine ni Attorney Pua. So, next video titingnan natin kung ano pang meron doon, kasi medyo busy konti. Okay, maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay ang DDS. Mabuhay ang Pilipinas.